Tuluyan ang ibinasura ng Sandigan Bayan ang mosyon ni Senador Juan Ponce Enrile na makapagpiyansa para sa kasong plunder. Ayon sa Anti-Graft Court, bigo ang kampo ni Enrile na magpakita ng rason para pagbigyan ang kanyang kahilingan. Si Dina Paghibitan ng ating tagapagbalita. Ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang motion for reconsideration na isinumite ni Senador Juan Ponce Enrile upang pansamantalang makalaya kaugnay ng mga kasong graft at plunder. Sa 14 na pahinang resolusyon, sinabi ng 3rd Division na hindi nito maaaring pagbigyan ang mosyon ng akusado dahil kailangan pa nitong dumaan sa pagdinig at pag-aralan ang mga ebidensyang ipripresenta ng prosekusyon laban sa kanya. Hindi nagsumite ng motion for bail si Enrile at sa halip hiniling agad nito ang motion to fix bail. Una nang ibinasura ng korte ang motion to fix bail ng senador, ngunit naghain muli ito ng motion for reconsideration. Sakaling magsumite pa ng ikatlong MR, sa Korte Suprema na raw dapat dumiretso ang akusado. Per rules, second motion for reconsideration is a prohibited pleading. It is a prohibited pleading. From here, if they may wish, they may go up to the Supreme Court. Sa kaparehong resolusyon, ibinasura rin ng korte ang motion to dismiss and supplemental opposition sa pag-i-issue ng arrest warrant sa akusado, kung saan nauna na ring ibinasura. Nahaharap si Enrile sa isang count ng plunder at 15 counts ng graft. Samantala, ipinasasabpina ng kampo ni Janet Lim Napoles ang mga whistleblower ng PDAF scam matapos hindi maipaliwanag ng mabuti ng whistleblower na si Ben Horluy ang umano'y bigayan ng pera sa pagitan nila ni Napoles. Ito ay kasunod ng ikatlong pagdinig ng motion for bail ni Napoles. Hiling ng depensa, maimbestigahan sana ang bank accounts ng mga whistleblower. Sa tanong kung maaari nitong labagin ang bank secrecy. May exception sa bank secrecy law when the money is the subject matter of a litigation. Siyempre, isa-cite naman natin yon. Siyempre, alam naman natin kung may basihan ng request natin o hindi. Siyempre, magsasubmit tayo ng justification tsaka provisions ng batas, di ba? Isa yan when the subject matter when the amount or deposit is a subject matter of litigation. Ayon kay Attorney Stephen David, bilang conspirator, dapat umano na malinis at walang bahid ng kasinungalingan ang mga pahayag sa korte ng mga testigo. Kaya lang sila hindi nag-hearing kasi binigyan sila ng immunity. So, importante yan kung hindi naman sila nagsabi ng totoo, di ba? So, hindi ka magko-qualify o mare-revoke yung immunity mo, di ba? Kasi isa sa pinaka-importanting requirement ng isang witness, credible yan dapat kasi polluted source yan eh. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Paghibitan.